So ayan, magandang araw sa inyo lahat mga boss, no? And welcome back sa ating channel. So sa araw na ito, meron tayong ginagawa dito isang Sharp 32 inches Smart TV po siya. Ito yung kanyang Wi-Fi module, oh. So ang problema nito is wala po siyang power, no? Walang power. Tapos sabi ng may-ari, bago na nawala ng power, nangangamoy sunog daw dito sa may unit mismo. So ang ginawa natin dito, chinek natin yung kanyang primary. Wala namang short dito sa may primary side. Sa secondary, wala rin. Walang problema. So, ang nakita natin problema, hindi po labas or diretso yung supply dito sa may filter niya. Hindi po makapasok yung walang voltahe na pumapasok dito sa may filter natin. So, okay naman yung fuse. Merong AC line, papunta dyan. So, ito pala yung ating choke coil yung may problema. Bali, ano po natin yan? Tawag dito. Naputol bigla at meron pong spark dito na side. Iwan ko lang kung natamaan ba ng kidlat or baka sadyang bumigay lang. Naputol yung kanyang choke coil. So ito, choke coil din to, primary papunta dito. So bago papasok sa may sa may main filter yung supply, dadaan muna dito. So kaya pala walang pumapasok sa may main filter natin kasi naputol yung ating choke coil. So nagawa na po natin yan, ay dikit na po natin pinutol na natin yung putol, tapos yung isang turns, tinanggalan natin ng isang turns, then yun yung kinonect natin sa may linya niya. So ngayon, nung naka-under na siya, ito naman yung problema natin sa may audio IC natin. Kita nyo, butas na yan. Kasi dito, pag nung pinandar ko, nag-normal na yung power supply natin, pinandar natin. Ang lakas ng usok dito sa may side, tapos meron pang spark. So nilinisan natin yan. Ito po yung kanyang yun, no? Yung kanyang bahid ng pag-spark dito sa side ng kanyang audio output IC, yun, no? So laki na po yung butas, no? So nilakyan po natin yan kasi pinuskus po natin yung yung kanya mga kulay brown, yung kanyang carbon, kasi kapag hindi natin tinanggal yung lahat, yun yung pinagmumulan na naman ng short circuit or magaground na naman yung board natin dito kasi triple cladding, double cladding lang pala to. Ayan, double cladding. So meron siyang nakapatong isang linya na copper, tapos meron pagitan, merong insulator, then nakapatong naman yung isang linya. So napakahirap yung linisin, kailangan mong dandahanin talaga. Kasi kung nagkadikit yung dalawang cladding, magkakaroon na naman ng short circuit, uusok na naman yan. So tinest po natin yung linya na yan, yung nakapatong mula sa may first layer. Normal, wala na siyang shorted, wala na siyang grounded. Kita nyo ba yan? Ayan, kita nyo ba yung kasi ma-focus natin, double cladding po to. And then yung side ng speaker natin, isang side lang yung itong side na to yung tutunog, merong sounds. Kasi yung kabilang side sa my left, ayun may problema na yung circuit niya, nabutas niya. Hindi ko na matrace kung saang linya yung dito, saang linya yung anong linya nung nawala, anong linya nung nasunog. Kasi nga, naging carbon na siya, nilinisan po natin yan. Medyo konti lang po dito, yung butas niya. Pero nung paglinis natin, lumaki na siya. Ito na yung kanyang butas. Pero yung ibang side, isang side ng speaker natin dito, tumutunog pa siya. So ang ginawa natin, kaysa naman magpalit ng or maglagay tayo ng audio output IC, yung module niya. Kasi yung module, kapag nagkabit tayo, hindi natin makokontrol yun, yung kanyang volume. So nakapix po siya, nasa pinaka-pick na volume. So ginawa lang natin dito, kasi normal naman yung isang side ng ating audio output, may tunog naman siya. So ginawa natin dito sa kanyang speaker, ginawa natin is natin to, naka-series connection. Hindi natin pinarallel kasi mabibigatan yung audio IC natin, baka masira pa yan lalo. Baka masira pa yan kung yung gagawin natin is iparallel natin yung speaker. So para hindi mabibigatan yung ating audio output, ginawa natin is siniris po natin nag-series po tayo is ginawa natin series connection yung ating dalawang speaker para magaan siya sa may audio output natin. Medyo medyo hihina lang yung kanyang volume or kanyang tunog. Pero okay lang naman, kunting-kunti yung diferensya, maririnig mo naman siya.
Kaysa naman sa isang side lang yung tutunog. Isang side lang yung makaka-sounds. So medyo pangit naman. Hindi pantay. So ginawa natin, nag-series tayo para tumunog yung left and right na speaker natin. And medyo magaan po siya dalhin ng ating audio output. So ito lang yung paraan na isip natin kaysa magpalit tayo ng dalawang option. Magpalit tayo ng audio output na hindi makakontrol yung volume, or magpalit tayo ng bagong mainboard na mahal, masyadong mamahalan si mayari, baka hindi na niya ito ipagawa, no? So ginawa ko na lang paraan, okay na naman to para sa akin. Wala namang problema to. Kasi naka-experience na rin ako ng ganito, na sira yung isang side ng output. So ginawa ko, siniris na lang yung dalawang speaker kasi okay pa naman yung isang linya ng audio output IC doon. So dito, tinest natin ito na matagal, hindi naman siya mainit, hindi naman malakas uminit yung audio IC natin. So ito, titest na natin para makita nyo na nag-normal na yung unit natin, no? So ito yung input natin. So kahit isang input lang yung gagawin natin sa kanyang input sa may AV line, tutunog na yung dalawang speaker natin kasi naka-series na yung speaker. Yun. So ito, pa-power on ko lang. Ayun, nakailaw na yung backlight, nag-on na siya. Ayun. Ayun, oh. Diba? Naka-play na kasi yung DVD player natin dyan. So, meron na siyang picture. So, ito, hindi pala natin to muna kinabit kasi, sabi ko nga, gagawa pa ito ng video. So, didikit na natin to. Mamaya, ihinang natin to. Pag dikit natin yan, tutunog na yung dalawang speaker natin. Ayun, oh. Hinig, diba? So, ang volume na sa mga 50. So, okay pa yan. Okay yan, kaysa naman isa lang yung speaker na tutunog. Ayan, tatanggalin ko. Mawala yung tunog. Didikitin ko ulit. Ayan. All done, all goods. So hanggang dito lang yung video natin mga paps. Maraming salamat. Sana may nakuha kayong konting ideas tingin naman ngayon. No? Mega view as always. And this is your service Ryan Grosset Tech. See you in our next video. Bye-bye.